Hi guys! Welcome sa ating channel and welcome sa day 2 ng ating trip kasama ang aking mga best friends. Ngayon, nandito na kami sa Ilocos. Hindi na ako nag-video dahil nanood tayo ng Miss Universe and unfortunately, hindi tayo nakapasok. Malungkot na naman ng mga akla. Ngayon, maglilibot tayo sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Tatry namin ayuhin ng day tour yan, kakayanin natin. And ngayon nandito kami sa Santa Lucia Church. Dalaw ulit sa simbahan. Mostly kasi simbahan yung mapupuntahan namin dito. And target lang namin din na magpunta sa mga magagandang location. Update ko kayo and montage na lang muna natin. Bye-bye! And now, nandito na kami sa Bantay Bell Tower. Unfortunately, dahil nga dun sa nangyaring lindol, hindi na siya pwedeng akyatin. We went here last 2019 and pwede pa siyang pasukin. Ngayon kasi kung makikita nyo siya ng personal, makikita mo talaga yung damage na ginawa ng lindol. Kaya hindi na sila makakapagpapasok. Dati kasi naakyat mo yung pinakataas nun eh. I-montage natin para makita nyo kung ano yung itsura ngayon. And nandito rin kami sa katabi na simbahan, yung si Apo Caridad, on where Coronada yung patronang ito. And sisilipin natin, montage natin, then proceed na agad tayo sa next. Ganun na lang yung cut ng video natin dahil medyo marami pa tayong pupuntahan. Okay. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, nasa labas sila nagko-conduct ng kanilang mga church activities. And ito yung pinaka bell tower itself, tsaka yung simbahan. Tatanggalin ko lang ako, then i-montage natin. Must be a family-owned business to be strong and Ngayon, nandito na kami sa next stop namin, yung Vegan Central Park, yung may fountain. Pero hindi namin yata maaabutan kasi gabi pa to or di namin alam kung nag-ooperate siya ngayon. Then yung Vegan Cathedral, ipapakita ko sa inyo mamaya sa kabilang side. Makikita nyo talaga na devastated din yung harap ng church and talagang nasira siya at napektuhan siya ng lindol. Pero hindi rin naman masisira yung pag-visit mo dito dahil maganda pa rin naman talaga ang Ilocos in general. And syempre sobrang spontaneous lang nung travel naming magkakatropa from La Union. Then ngayon nandito na kami ngayon sa Vegan, sa Ilocos. And marami pa tayong mapupuntahan. Syempre isasama pa rin natin kayo para hindi tayo ma-OP and yung mga kakainan pa rin namin. Update ko na lang din kayo guys. So now, andito na kami ngayon mismo sa Calle Crisologo. As in lakad lang siya, sa dulo lang. And ayan, papakita ko sa inyo, mamontage siya lang natin. Then pakita ko sa inyo kung ano pa yung pwede namin gawin. So medyo may nagpapatugtog dahil sa labas din nila ginagawa yung mga church activities nila dahil sobrang devastated nga din ng simbahan and unstable para sa mga tao. So ayan.
Yung nakita nyo kanina, yung Johnny's na vegan longganisa, doon kami bumili, malapit lang siya sa Cali Crisologo. Kung nakakotse naman kayo, pwede nyo na siyang puntahan kasi may parking doon. Pero if wala, and ayaw nyo rin maglakad, take the tricycle. Pero kung kaya nyo naman maglakad, it's 5-minute walk lang. Malapit lang siya, i-Google Maps nyo na lang. Then, 140 per kilo yung vegan longganisa. And then, 500 pesos yung isang kilo ng bagnet. Ngayon, nandito kami sa Basilica Minore ng San Nicolas. Pero hinahanap pa ng mga kasama ko kung makakapasok kami or hindi. And next na yung pakay ko talaga dito sa Ilocos, yung Badok. Kaya update ko kayo kung hopefully, fingers crossed tayo na makapasok tayo dun sa simbahan ng Badok para makita ko yung hinahanap ko at yung pakay ko. Update ko na lang kayo kasi ako yung nagda-drive ngayon. Salitan kami. After long travel, nandito na ako sa pinakapakay ko dito sa Ilocos and isasama ko kayo and kukwentohan ko kayo bakit kailangan kong bumalik dito. Andito ako ngayon sa simbahan ng Birhen Milagrosa, Badok. Dito sa Badok, Ilocos Norte. Ito ang shrine na tumugon sa panalangin ko last 3 years ago. And papakita ko sa inyo ba yung montage. And nangako ko sa kanya na babalikan ko siya kapag natupad na yung prayer ko. And ito na yung time na yon. Kaya samahan niyo ako. Hi guys, I'm not sure kung nakikita nyo ako pero now nandito naman kami ngayon sa Poway Church. As you can see dyan sa likod ko, hindi naman siya ganun widely affected nung earthquake pero alam ko hindi na yata din daw nagpapapasok dito. Medyo sisingot-singot ako kasi my heart is really full of joy dahil nabisita ko yung sumagot sa prayers ko and talagang sinadya ko, pinakiusap ko na rin sa mga best friend ko na kailangan namin siya puntahan dahil nandito na rin kami sa Upland. And now this is the first time na nakikita ko din ang Poway Church ng may ilaw. Dahil the last time I went here nung 2019 ay morning kami nagpunta kaya syempre of course wala yung ilaw. So magkaiba yung dating niya paggabi at saka pag umaga. Imomontage pa rin natin habang lumalapit tayo. And more or less, hindi namin sure kung ito na yung last destination namin here in Ilocos. Pero promise sa inyo, dadaling ko kayo sa Baguio. We will not do much anything in Baguio dahil kakain lang kami. And gagala lang. Yun lang yung trip namin magkakatropa. I-update ko na lang kayo kung ano po yung mga mangyayari. And kung may mapupuntahan pa kami, hopefully may mapuntahan pa kami. Dahil sayang yung time na nandito kami sa Ilocos. But I'm really thankful na nakapunta ako sa shrine ng Badok. Yan, imontage lang ulit natin and you must enjoy the view. Hello guys, nandito pa rin kami ngayon sa Poway Church. Kumain kami dun sa harap. Kumain kami ng empanada, yung Don Empanada must try, and yung Papa Nerds na chicken inasal. Okay din, malaki and sobrang okay yung presyo niya, 425 para doon sa laki ng manok. Now, this will be the last tourist spot na mapupuntahan namin dito sa Ilocos dahil we're running out of time na rin and wala na kami makikita doon sa ibang tourist spots. So, since napuntahan ko naman na to before, yun nga lang dalawa yung hindi na namin pinush through pa kasi sobrang dilim na. And now we're heading to Baguio and doon naman kami magpapatuloy sa night market. Ang masasabi ko lang is napaka-productive ng weekend na to dahil sobrang dami naming napuntahan. Actually, ang plan lang talaga namin is magla Union pero nagsuggest na ako na why not, ituloy na natin sa Ilocos dahil malapit na rin naman kami. So yun, we push through here. Yun nga lang hindi namin nalibot lahat. May marami rin naman kaming napuntahan.
And since hindi naman din kasama siya talaga sa plano namin, marami pa rin kami napuntahan dito sa Ilocos and sobrang thankful na kami dahil nakapaglibot kami dito. So now, since sabi ko nga pupunta kami ng Baguio, yun na yung last na hirit namin. Since ako naman yung magdadrive pa Baguio and yung kasama ko, yung isa si Christian, yung best friend ko, siya naman yung magdadrive pa uwi ng Manila. Siguro good taste lang kami, tatambay kami sa Burnham Park and magna-night market kami. And iikot lang kami sa palengke if we can buy yung coffee grains na binili ko before nung sa huling vlog natin. Kaya ayun guys, samahan nyo ako. Mahaba pa ang gabi namin, pero hindi naman kami napapagod agad dahil nag-enjoy kami sa ginagawa namin. And take note guys, bibigyan ko lang kayo ng idea. Swear, walang biro. Sa 5 kami, magkakahati kami. Mirage yung gamit naming kotse. Nasa 3K pa lang kami. Kasama na doon yung tinuluyan namin doon sa La Union. Yung mga ininom namin sa La Union. Yung kinain namin sa La Union. And lahat ng gas na included, toll gates, and especially yung mga kinain din namin dito sa Ilocos. So sobrang tipid niya. If you are a group of 5, I highly recommend na kung hindi niyo pa napapanood yung video ko sa LU, panoorin yon. Napaka tipid din nun. And yun nga, patuloy ko naman sinasabi sa inyo na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy. So ayun, hindi ko na masyado papahabain dahil alam kong mahaba na tong video na to. And tuklasin lang natin kung ano pa yung magagawa namin sa Baguio. Hello po! Ang tawag po sa amin, lakas tama. Nakarating na rin po kami sa Baguio. Dito po kami ngayon sa Burnham Park. Mukhang wala na kaming naabutan sa night market. Kasi almost 1:30 AM na. So maglilibot na lang kami, din nahanap na lang kami ng makakainan. More or less a good taste, lakarin na lang namin since malapit lang naman. Bago, ayun, uwi na rin kami. Hindi na rin kami magtatagal. Kaya, i-montage na lang natin to saglit. Di ko na to papatagalin kasi na-view na naman natin to before. Pero lalagay lang ako ng pruweba na nagbagyo kami. Na nag-drive kami ng 300 kilometers para makarating dito. Kaya, ayan, lipat ko sa kabila ha. Ayan, nagpunta talaga kami ng Burnham Park. Ayan yung Burnham Park. Diyan din yung lake. Kaya, totoong nagpunta kami ng Baguio.